I'm gonna give you my everything from now on. Won't have to walk this road alone. Oh, my yesterdays and my tomorrows, all my laughter and my sorrow. Yeah, your heart is the only one I know. Oh, till the stars fall out of the sky and the rivers, they all run dry. Baby, you're mine, only one. Till the silver that runs through our hair, don't you know that I'll always be there? Baby, I swear, till my days on this earth are done, you're the only one. With every heartbeat in my chest, I would try to bring happiness, be your strength. Whenever you get weak, and even the times when they get rough, baby, I will pick you up, give you all the loving that you need. Till the stars fall out of the sky and the rivers, they all run dry. Baby, you're mine, only one. Till the silver that runs through our head, don't you know that I'll always be there? Baby, I swear, till my days on this earth are done, you're the only one. You're the only one I ever wanna hold. You're the only one who knows how to speak to my soul. Till the stars fall
You're the one that I can wait to see. But you were by my side, I'm in ecstasy. I am all alone without you. My days are dark without a glimpse of you. And now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, the morning shines, and I can see. Maraming salamat po dahil sa araw na ito, aming gaganapin ang kalooban nyo, Panginoon, ang pag-iisang dibdib ng dalawa naming kapatid na ito. Salamat po sa kanilang mga magulang na nagtiwala para sa kanila. Pagpalain niyo po ang bawat isa at bendisyonan ang kasalang ito. At ito'y hinihiling namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. You may be seated. Kay Reden at kay Kenny, tulad ng palagi naming tinatanong, pinag-isipan nyo bang mabuti ang pagpapakasal? Okay. Wala bang bawian? Hindi ba pinilit? Oo. Tanungin ko si Reden. Hindi ka ba napipilitan lang, anak? Hindi ka ba tinakot? Hindi ka ba naawa lang kay Kenny? Siguradong sigurado. Okay? Ikaw, Iha, hindi ka ba tinakot? Hindi ka pinilit? Hindi ka napugian? So bakit natin tinatanong? Kasi ang pag-aasawa habang buhay. Wala nang solian. Walang uuwi sa mga magulang kapag nag-away kayo. Sa mga magulang po, siguradong sigurado na ho ba kayo? Pag nag-away po sila, papauwiin nyo ba sa bahay? Hindi. Sa mga ninong at ninang na naririto, ang pagiging ninong at ninang ay meron pong kaakibat or kasamang responsibilidad. Hindi lamang po kapag December may regalo, kundi ang pinakamabigat na tungkulin ng mga ninong at ninang, susuportahan nyo po itong inaanak nyo din sa hirap at ginhawa hanggang maging matatag sila at kaya na nila. Okay po ba mga ninong at ninang? Okay po. So narinig mo, no? Okay? So, ikaw, Kenny, ay 22. 22 years old. 22. Hindi halata, ah. Ikaw naman, Reden, ay 20. Talagang sure na. Okay? Now, ang sabi ng Diyos, Kenny, hindi mabuti sa lalaki ang mag-isa. Gagawa ako ng kapartner. Ang humahanap at nagbibigay ng mapapangasawa sa lalaki ay ang Diyos. Naniniwala ka ba na bigay ka ng Diyos kay Kenny? Okay. Ikaw, naniniwala rin ba, Reden? So, ang isang matibay na foundasyon sa pag-aasawa, hindi yung nagandahan lang kayo sa isa't isa, kundi nakita nyo na ang kalooban sa isa't isa.
Pagdating sa pag-aasawa, ang kalooban ng Diyos, Kenny at saka Riden, isang lalaki, isang babae sa isa't isa habang buhay. Hindi pinapayagan ng Diyos yung may dalawang asawa. Malinaw ba yon? Okay na, malinaw. Ayaw ng Diyos nung may kabit. Kaya kayong dalawa, itong ginagawa nyo ay isang dakilang bagay sapagkat malakas ang inyong kalooban na magpakasal. Sa panahon natin ngayon, ayaw nilang magpakasal. Kasi may pagdududa pa sila sa isa't isa. At hindi naman ibig sabihin na kasal na, Kenny at saka Riden, hindi na maghihiwalay. Hindi namin pinapanalangin sa munisipyo na kayo ay maghiwalay. May balak ba kayong maghiwalay? Sabihin nyo na. Wala na. May pera o wala? May gatas o wala? Sigurado. Oo. Walang nagpakasal na nagplanong maghiwalay. Pero bakit may naghihiwalay? Tatandaan nyo to. Pag ang mag-asawa ay may problema, bawal imarites. Bawal ipagsabi sa iba. Bawal sumausaw. Kasi iba ang problemang pang mag-asawa at kayong dalawa lang din at ang Diyos ang makakaayos ng inyong problema. Okay? So, hindi mabuti sa lalaki, Riden, ng mag-isa. Now, ang sabi po dito, and the Lord caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept, and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof. And the rib which the Lord God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man. Kaya nagkaroon ng babae kasi may lalaki. Ang naunang ginawa ng Diyos ay lalaki. Si Kenny ay nanggaling sa paragpag ng lalaki. Hindi kinuha ang babae sa paa. Hindi rin siya kinuha sa kamao. Hindi rin siya kinuha sa male organ ng lalaki. Espesyal na bahagi ng katawan ang pinagkunan sa babae. Okay ba yon, Brad? Naintindihan mo? So, hindi siya tinatadyakan. Hindi sinasampal-sampal. Hindi sinasakal ang babae. Hindi binabatok-batukan. Napaka-espesyal ng pagkakagawa sa babae. Ang sabi ng Diyos sa babae, siya ay mahina. Mahihirapang mabuhay ang babae kung wala ang kanyang asawa. Hindi tayo kumukontra dahil sa hirap ng buhay na ang isa sa inyo baka mag-abroad. Sana kung mag-abroad kayo, magkasama kayo. Huwag maiiwan yung isa. Kasi alam natin na may mga nag-abroad na lalaki, pagbalik, iba na yung asawa. May mga nag-abroad na babae, yung asawa niya sa Pilipinas, hiniwalay niya na kasi may asawa na siya sa ibang bansa. Nangyayari po yan, hindi po ito joke. Kaya ang Diyos napakahigpit pagdating sa pag-aasawa. Walang planong maghiwalay, ha? Okay? So, kinuha ang babae, Reden, malapit sa puso. Paragpag. Hindi mismong sa puso, sa paragpag, malapit sa puso.
Alam mo kung anong pinoprotektahan ng paragpag? Yung mga sensitibong internal organs. Kasama dyan yung puso. Kaya may kasabihan tayo, Kenneth, na kapag ang lalaki nagtatagumpay, may babae sa likod. Niwala ka doon? Ah. Kapag ang lalaki nagwawala at bumabagsak, may babae rin sa likod. Ang isa sa mga main na tungkulin ng babae, iha, bantayan mo ang puso ng iyong mapapangasawa. Para sa iyo lang ang puso niya. At itutulak mo si Reden lagi sa Diyos sapagkat ang diretsong gumawa sa lalaki ay ang Diyos. Isusumbong mo siya sa Diyos. Huwag mo siyang aawayin at sisigawan. Nakita mo ba yon, Reden? Na ang iyong mapapangasawa, babantayan ka niya. Hindi dahil gagawa ka ng kasalanan. Ganon ka din. Sapagkat ang babae ay mahina, dapat alalayan ng kanyang mapapangasawa rin. Huwag kayong mag-aaway nang hindi kayo magbabate. Normal lang ang merong konting tampo-tampo. Selos-selos, di ba? Pero pag yan ay sinausawan ng mga marites at ng mga marisol, maraming pamilya ang magkakaproblema. Now, therefore, shall a man leave his father. Pakinggan mo to, iho. Therefore shall a man leave his father and his mother. Iiwanan ng lalaki ang kanyang ama at ina. At sasabi dito, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Kenneth, sasama ka sa kanya. Lilisanin mo rin ang iyong ama at ina. Pero ang utos sa lalaki, iiwanan mo ang iyong ama at ina para magtayo ng sarili mong pamilya. Mga mami tsaka daddy, mag-aasawa na po ito. Hindi na po ito yung mga anak nyong kinakalong-kalong, binibaby-baby. Payagan nyo nang humiwalay. Pagkatiwalaan nyo sila. So anong tungkulin ng mga magulang? Magpapayo sila sa inyo. Meron po kong kinasal. Kenneth, may kinasal ako. Mga kasing edad niya. Tinanong ko siya, payag ka ba? Iiwanan mo na yung nanay at tatay mo. Alam mo kung anong sagot? Ayaw niya. Patay. Kawawa naman yung babae, no? Ayaw niya. Mami, daddy, nanay, tatay, pakinggan nyo. Tinanong ko rin yung nanay at tatay, willing po ba kayo na itong anak nyong lalaki ay hihiwalay na? Sabi ng mga gulang, ayaw po namin. Patay. Itigil na lang tong kasal. Naglalaro lang tayo dito. Kawawa yung mga bata, titira pa rin sa mga magulang. Sila pa rin mag-aalaga ng apo. Hindi natin binabawalan na ang mga lolo't lola mag-aalaga ng bata. Pero yung to the point na sila na lang mag-aalaga at parang buhay binata pa rin to, hindi ganoon. Magtatayo na sila ng sarili nilang pamilya. Sa palagay mo, Kenneth, kayang-kaya na ba ni Reden na magtayo ng pamilya? Kaya Oo, kaya. Oo, di ba? Yan ang lalaki, di ba? Marunong bang magkarpentero? Magtrabaho? Opo. Dapat. Okay? Mami, daddy, pag humingi, bigyan nyo.
Pag humingi ulit at humingi, ay delikado yon. Turuan yung magbanat sa sarili nilang buto. Okay po? So, hihiwalay talaga. Ako, ang instruction ko, pag meron po akong kinakasal na miyembro ng simbahan, nagpaalam, Pastor, gusto ko na mag-asawa. May bahay ka na ba? Wala pa po. May ATM card ka ba? Bank accounts? Wala po. May trabaho ka bang regular? Wala po. O, kunin mo muna lahat yan bago mag-asawa. Kasi kawawa. Kawawa na naman si Kapitan. Nandito ba si Kapitan? Madadagdagan na naman tayo ng problema sa 4-piece cup. Sisisihin ka pa pag di nakapagtrabaho sa tupad. Ang daming nagrereklamo na hindi tumanggap ng blessing sa government, pero kasalanan naman nila kung ba't sila naghihirap. Kasi maaga sila nag-asawa, hindi pa pala sila ready. Alam kong kaya nyo. Okay? Kaya nyo. Kayang-kaya nyo. Magsumikap kayo. So, willing kayong humiwalay sa magulang? Opo. Oh, lakas. Very good. Ikaw, Brad? Opo. Okay. Pansamantala, pwede kayo magtayo ng kubo, nakahiwalay kayo, nakabukod kayo, para ma-practice nyo ang pagsasama. Okay? Ilan bang anak ang gusto nyo? Meron na po isa. Isa lang. Dadagdagan nyo pa ba? Depende. 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 Depende sa mood. Ingat lang ha. Medyo i-manage ninyo. Okay? So, Brad, control. At ang panghuli, at napaka-controversial, sabi dito, and they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. So, ang babae tsaka ang lalaki parehong nakahubad. Hindi nagkakahiyaan. Pakinggan mo to, Yung katawan mo, para lang sa kanya. Opo. Yung katawan mo, para lang sa kanya. Opo. Hindi para sa iba. Hindi pwedeng i-share ang isa't isa. Opo. Hanggat maaari, ang katawan nakatago. Opo. Hindi ipapakita sa social media. Opo. Para lang sa kanya. Opo. Iingatan mo ang sarili mo. Brad, ganun ka din. Sa mga anak mo at sa magiging anak mo pa, iingatan mo ang sarili mo. Meron po tayong rampant na kasalanang sexual. Pasensya na, dahil ako'y pastor, kailangan ko itong banggitin. Rampant, ibig sabihin, nag-uumapaw na kasalanan sa mundo. Isa lang o ito, yung tinatawag na sexual sins. Ang sexual sins, ang nakapaloob po dito, una, fornication. Pag sinabing fornication, kabsat, hindi pa mag-asawa, pero may nangyari na. Ang tawag po doon ay fornication. Kasama yan sa problema natin sa barangay, teenage pregnancy. Hindi pa kasal. Sa mga lolo't lola na nandito, ano ba dapat ang una? Pulot gata o kasal? Mahirap sagutin. Pero ang tama, supposed to be, kasal muna. Pero, ang Biblia at ang Diyos ay hindi humahatol sa kanino man. Ako po ay sumasaludo sa dalawang kapatid natin na ito na hinarap nila at ilalagay na nila sa tamang pundasyon ng kanilang pagsasama. Yun po yung tama. Public wedding pa to, Kenneth. At saka, Reden, public wedding, hindi secret. At ako po'y natutuwa sa inyo. Hinarap ninyo ang publiko at first time
na ipagmamalaki mo legal sa harap ng Diyos at ng publiko ang iyong napangasawa. Kaya nga mamaya may kiss the bride, di ba? Tama na, hindi na secret. And you should be proud. God is the God of second chance, third chances. Madami pa. Salamat at nagpakasal kayo. So ulitin ko, ang katawan ng babae ay hindi parang kamatis na nakatinda sa palengke at nilalapirot. Hindi ganon. Ang katawan ng lalaki ay hindi rin po pinamimigay para lang kayo sa isa't isa. So, sa mga magulang na naririto, maya-maya lang, bibindisyonan natin sila. At kayo po, mga ninong at ninang, ang saksi. Ready na ba kayo? Opo. Walang bawian. Wala lang po. Parang, ikaw, Brad, parang di ka nagsasalita. Okay lang? Okay ka lang? Okay lang. Sure na sure? Okay. Kailangan nyo to. Hindi na po mauulit ito. Pag pinirmahan na natin ito mamaya, malaki ang gagastusin nyo pag nagpaanal kayo. Wala nang hiwalayan ito. Tatalian kayo dito sa lupa, tatalian din kayo sa langit. Ang Diyos ay nagtayo ng 3 institusyon. Ang pinakamatanda, the first institution na in-establish ng Diyos, marriage. Marriage. Banal ang kasal. Banal ang kasal. Now, punta tayo sa ceremony natin. Tawagin natin yung may dala ng cord at saka bail, please. Bail muna. Sa lalaki, sa balikat. Yung isa, teka kuya, baliktad. Okay. Yung isa, sa ulo. Sa babae. Huwag nyo nang, basta hindi matanggal. Kunti lang. Yung veil po. Veil, please. High cord. Yung veil, kaya nilagay sa ulo mo, magpapasakop ka. Hindi ikaw ang boss. Malinaw? Kahit strong ang personality mo, hindi ikaw ang boss. Siya ang leader. Magpapasakop ka naman, ano? Pasakop naman, ano? Kuya, nilagay sa balikat. Pangungunahan mo itong napangasawa mo. Yang cord na yan, simbolo. Ang pwedeng pumutol niyan, pagpatay na ang isa. Alam nyo, may mga hayop na kapag namatay ng asawa, hindi na nag-aasawa. Bakit kaya ang lalaki nag-aasawa agad? Mamaya, bubulong ko sa'yo. Bakit? Meron po yung sagot. Kasi ang sabi, hindi mabuti sa lalaki ang mag-isa. Kaya pag namatay ng asawa, naghahanap ulit. Parang tao. May bakit tayo? Kasi malungkutin ang lalaki. Okay? Sino ba ang umahawak ng pera? Ikaw. As in, ikaw talaga. Sino bang umahawak ng pera?
Lalaki o babae? Parang hato yung sagot. Sino sabi sa lalaki ang dapat hahawak? Taas ang kamay. Okay. Sino sabi babae? Talaga, ang dami eh. Okay. Tingin po kayo lahat. Dahil kung ang lalaki ang leader, ang lalaki ang magmamanage kung saan dadalhin yung pera. Leader eh. Ang babae ang humahawak parang treasurer. Walang karapatan yung babae na gumastos kung hindi ina-approve ng lalaki. Yun kasi yung tama. Maliban na lang kung itong si Riden ay pagkatiwalaan si Kenneth na gumastos ng pera sa ibang bagay. Halimbawa, sweetheart, ikaw na yung mag-budget sa pagkain. Approve. Sweetheart, ikaw na ang mag-budget sa pambayad sa kuryente. At least, dinelegate ng lalaki. Brad, mahirap maging lalaki. Pag hindi ka nanguna sa bahay, malilito siya. Meron tayong tinatawag na proper management skill. Yung pera, yung bahay, yung tubig, ima-manage mo yon. Naniniwala ako na walang pamilya ang maghihirap ng sobra kung alam nilang mag-manage. Okay ba yun? Management. Alam nyo kung ano ang panlaban sa mga biglang problemang darating? Management. Alam nyo yung panlaban sa mga krisis na darating? Management. Basic naman to eh. Yung pusa, yung langgam tsaka tipaklong. Sino yung nag-iipon? Yung langgam. Sino yung one day millionaire? Yung tipaklong. Kaya nang dumating yung problema, wala sa pera. Hindi dahil mahirap siya. Hindi niya alam mag-manage. Ubus lahat eh. Okay ba yun? Huwag niyong kalimutan yung savings. Dapat may tinatabi kayong savings kahit 5 piso lang. Kasi yung 5 piso, pag nilagay niyo sa bangko, pwedeng tumubo. Huwag kayong manghinayang sa 5 piso. Okay? So, ang humahawak ng pera, ikaw, treasurer, siya mag-a-approve. Pag hindi ka sigurado, magtanong ko sa kanya. Baka may dumating na nagtitinda ng Tupperware, bilhin mo na lang. Wala siyang approval. Okay? Now, pakitanggal nga po yung cord at saka yung pail. Tayo kayong dalawa. Ken, ang singsing na ito ay simbolo ng aking pagmamahal. Magsasama tayo habang buhay sa tulong ng Diyos at ng Kanyang biyaya. Reden, ang singsing na ito ay simbolo ng aking pagmamahal sa iyo. Handa akong magpasakop sa hirap at ginhawa. Gagalang kita, rerespetuhin kita dahil mahal kita. Magsasama tayo habang buhay sa tulong ng Diyos at ng Kanyang biyaya.
So, Kenny at saka Riden, ang singsing, ang hugis bilog na singsing ay sumisimbolo sa inyong walang hanggang pagmamahal. Kaya wala siyang kanto eh. Minsan nasa taas, minsan nasa ibaba, pero walang tigil. Kaya lang lumalamig yung pagmamahalan kasi hindi na nag-uusap. Busy sa cellphone, social media, chismis. Ang pinaka-importante lagi, pagka uwi galing trabaho, mag-uusap kayo palagi. Maglalaan kayo ng oras para mag-usap. Hindi kinakailangan napakahaba, at least nag-uusap kayo. Okay? So, upo muna kayong dalawa. So, Kenny at saka Riden, importanteng dokumento ito. Pipirmahan nyo. At dapat ang gagamitin yung signature, yung tunay at final ninyong signature. So, 4 na kopya, makakatanggap kayo nito ng kopya. Itatago nyo to. Kung sakali man na mawala, mabasa, pwede kayong mag-request. Pero hanggat maaari, ingatan nyo ito. Ito ay dokumento na proteksyon ninyong dalawa. Sapagkat ang gobyerno ay pinoproteksyonan ang dalawang tao na mag-iisang dibdib. Okay po? So, ikaw ang unang pipirma, Brad, dahil ikaw ang leader, susunod si Kenny. Okay? Kenny at saka Riden, malapit na tayong dumako sa pinakahuling parte. Iniuhuli ko ang salita ng Diyos at saka yung liwanag. So ang pagsasama nyo ay dapat may liwanag. Ang Diyos ay liwanag at walang kadiliman sa Kanya. Riden, ang foundation ng pag-aasawa, salita ng Diyos. Hindi mo kinakailangan maging relihiyoso. Ito ay salita ng Diyos. Kenny, ganun ka din. Laging mananalangin, laging magdarasal, kahit na anong problema, huwag kayong mawawalan ng pananalig sa Diyos. Babalik kayo lagi sa Panginoong Hesus. Siya ang foundation ng lahat. Lagi mo lang sa gitna. Tayo kayong dalawa, mga anak. So, pakibigay mo yung kandila kay Kenny. Kunin mo yung kandila, iyo. Pareho yung sindihan. Sabay. Sabay. Okay. Pakibigay. Kunin niyo. So nakita nyo, pareho kayong magsisindi ng liwanag. Pareho nyo hahanapin ang liwanag. Okay? At ang pinakahuli, pakilagay yung kamay.
Ikaw muna. Kaliwa. Kabila. Tama muna to, anak. Panginoon. At muli, iniiling ko po sa oras na ito na sila inyong basbasan, pagpalain ng pagsasama at magiging suklim pa, Panginoon. Gabayan niyo po sila sa kanilang pagsasama. Huwag niyo po silang pababayaang matukso. Ilayo niyo po sila sa kasalanan. Bigyan sila ng maayos na hanap buhay. Samahan niyo sila palagi at gabayan. At muli, Panginoong Diyos, sa langit, mula sa langit, amin pong hinihingi ang iyong bendisyon kay Reden at kay Kenny para sa kanilang pagsasama sa mahabang panahon. Ito po ang aming hinihiling sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat at kanya pa kung palagi parang kasarmi. Nang dangro na kanya yung kadagiti katugangak, pa. Mas pasalamat at kanya ta kinayatdak kinayatnak janak yung ma. Ikarik kanya mga ayatek so na hingga na tong panagbiag ko. Pa, nalpasan, kasaran. Agyaman nakta, nakaumay kayo. Kun agyaman nakmet, kun iti nasisingpot nga katugangak. Tanggap da, oray no, hang kami nga pantay kas lang marigrigat kami lang patanggap da kami. Magkarap kayo. Yung pinakihintay nating lahat. So, Reden, Kenny, legal ito. May basbas ng Diyos. At ginawa nyo ngayon, na-correct na lahat. Bago na. Okay po? So, Kenny, tsaka Reden, pwede mo nang halikan ang iyong napakasawa sa loob ng 1 minute. Okay? So, sabay-sabay tayo bumilang ng 3. Okay. Bilis naman, di pa ako nagbilang eh. Ulit. Isa pa, replay. 1, 2, 3. Okay, palakpakan po natin. Congratulations po, Reden and Kenny. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Okay? Yung processional. Bahala na kayo Next. Okay.
Yung mga magulang ng tapos yung magulang ng babae. Okay, mga ninang muna, mga ninang. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, yung mga anak dito. Sige. Then, mga ninong. Okay, yung mga taga-Quezon. Lahat ng mga taga-Quezon na ninong. Kagawad. Okay, yung mga relatives nila, Ballesteros. Okay, next. Okay, thank you. Tapos, puro ninang ha. Maraming salamat po sa natapos na seremonya, kasalan. At muli, Panginoon, nagpapasalamat din po kami sa aming biyayang matatanggap, pang-pisikal, mga pagkain, Panginoon, na inihanda. Pagpalain niyo po ang bawat kamay na naghanda nito. Salamat po. At ingatan ang bawat isa. At ito hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Okay, thank you, Pastor. So, ano pang gawin natin? Buksan na ang nasa harapan. I've been waiting here for you, waiting for the sign from you. I feel very cold, that I can smile no more. Your voice doesn't sound so clear. I don't think it's fair. You dream disappear. I hope you'll be alright. We hope you. Put some music on the soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. Now we're thinking about it all now.
been so far away, and she's been the girl from yesterday. Tapos bang kapag salain tayo man nobyo ken nobya ni Reden ken ni Kini May. Oh, ako nobyo ken nobya. Salain ka sila sa mga kailan tayo ako. Okay. Just how much time has lost. Years and lost time, you are the night they were playing. Dagi tayo mayak na tumulong ken ni Reden ken ni Kini May. Magkakataon yun ako na Reden nagiging saga kayo. Mas tulog. Wala pang rubyanda na mas anasawa. I was dancing with my arms Para sa mga to the dancing lights. When love ran, I humbly received. I introduced him to my loved one, and while they were dancing, my friends stole my sweetheart away. I remember every night and the dancing ones. I knew just how much I have lost. Years and lost time, you are the night they were playing. That beautiful dancing lights. Dagi tayo Ninong ken Nina. Mga mayat na tumulong. Dagi si Baro Lai Kalakaisa. Now my eyes feel so empty as I gaze around the floor, and I keep on changing colors. Feel a whole new story. Loneliness for one more. Dagi tayo si And the Ninong ken Nina. story has a fun. Hindi ka bagay sa Alex Romalio rin na. Something called Dagta dagi tayo kagawad. so I'm Kagawad Lirinyo. Ako na yan, kagawad Will you Charlie read Sambo. my arms again?
Barangay Captain Honorable Ernesto Guillermo. Ket si Ruden Met dagiti kakadwana. Dagiti barangay officials kakadwana met laeng as balse kanawa po nawas pa. It's night when the stars starts to shine.
ni Miguel Regua and Rochelle Agnaray, Malse Apo Banda. Binayadan na ito 500. Pakita niyo mo picture naman to. Pakita niyo. Pakita niyo ata. Miguel Regua and Rochelle Agnaray. Tonight I'm facing the sad situation. I don't know how much more I can stand. This staying or leaving and making believing that I don't know where is peace. Our freedom, our friend, is gone for a weekend. I wonder what kissing goodnight. Let me know that I'm missing and need to be with him. I wonder who's home, my baby tonight. Dancing and dreaming is not really thinking of love. There's an only goodbye. I'm falling lonely and think of him only. I wonder if baby's got me on his mind. Yes, he was lonely, and something he's told me. Just by the look in his eyes, let me know that I need you. I need to be with him. I'm here, swallowing my baby tonight. Thank you. Kalagigin ang request. Isa rin mo tayo nga sigod. Balsemanen na po banda. At ibang pangulwan ni Danilo Chaluyen. Binayaran na iti 2,000 pesos. Sa lain gayang bigiti RIC di San Juan. Danta ni Ma'am El Joy. Nag-iawat iti regalo na. RIC, nagsara mo ang binayaran ni Apo Danilo Chaluyen. 2,000 pesos. And I wish you all the best. It's your rough